Upranin nyo dahil iti Bibliayo dito ay Salmo 1, chapter 1. Dalantin ng versikulo dito ay nga iso na ito iti pangalaan tayo iti mabingay-bingay nga ipantayo lakaman. Psalms chapter 1 dito ay verse 1 kasto iti mabasa tayo. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ang kaniyang dahon na may hindi nalalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisyanan ng mga matuwid. Maudi, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Nagyaman kami ang Diyos, iti gundaway nga di saom ket nga ibasa nga isu apo iti paggapuan iti taraon tunggal may siya kada kami. So nga dawatet nga bless mo apo daytoy nga saom nga tapno maawatan ti kayat na kay papanan iti biyag itunggal may siya nga tapno isuday ito iti inspirasyon, iti panagtultuloy nga agserbi, panagtultuloy nga agbalin nga responsable, karag iti anyaman ng pagayatan, karag iti biyag mo. Bless mo ti adipon mo nga asaram, apo, sa kailakadi, nga kam iti turod, kam iti bilag, nga mangibingay, karag ito'y nga napapatid, nga taraon iti biyag na espirituan. Luktam dagdilap lapayag tunggal may isa nga tapno dyan maawatan iti kayat mo may pakita itunggal may isa kada kami digitoy gapagin Kristo nga po ni dinawat kinintalag po masiyaman. Amen. Alright, iti daytoy nga paset kakabsat iti naibasa ket maadaw ditoy nya dayjay mensahe nga ni Apo Dios ket kayat na nga ipakita itong galmay sa kanatayo. Iti verse 1 ulitit nga basahin, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Dati umuna nga paset, mapalad ang tao. Blessed is a man. Blessed, nagasak, mapalad. Iso nga iti pangrognalan tayo dito, isi diyay a man that blessed of God. Ti tao a pinagasat ni Apo Diyos. O ang tao na pinagpala ng Diyos. Kung ang ating pag-usapan ay pinagpala, blessed,
siguro ay walang tao na hindi matutuwa na tatanggap ng mga biyaya o pinagpala ng Diyos. Lalong-lalo na kung ang pagpapalang yan ay pagpapalang espiritual. Bagamat ang tao sa mundong ito ay nakatuon ang kanilang isipan sa mga pagpapalang makamundo, pagpapalang makalupa. Kasi dito nakatuon ang kanilang buhay. Kaya nga sabi nila, napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Kasi nanalo ka ng SDN. Pinagpala. Pinagpala ng SDN, hindi pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diablo. Sino ba sa inyo dito ang tumataya ng SDN? Taas ang kamay. Sana mananalo ako para makatulong ako sa church. Mayroon akong may tutulong sa church. Huwag na lang. Sa inyo na lang. Huwag na lang tutulong sa church kung may nag-SDL dito at nanalo. Sa inyo na lang lahat. Huwag na ninyong idadamay ang church. Diba? Pero sana wala. Ang sabi dito ni Salmista David ay yung pagpapala na manggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ang tao na pinagpala ng Diyos, ang ibig sabihin, yung mga makalangit na pagpapala. Ito ang higit na pangangailangan ng isang tao. Kasi sabi ng Biblia, kapag ikaw ay pagpapalain ng Diyos sa mga makalangit na pagpapala, bakit ka pagpalain ng Diyos? O bakit ka pinagpala ng Diyos? Dahil ikaw ay makatwiran o matuwid. Dahil ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pag pinagpala ka ng Diyos sa espiritual na pangangailangan o pamumuhay, ang susunod doon, yung pagpapalang makalupa, mga material na bagay. Kasi yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos, di ba, sa Matthew 6:33, na but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all material blessings shall be added unto you. So, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos sa iyong spiritual na buhay. Ang susunod, yung pagpapalang pang material. Kaya nga unahin natin ang kalooban ng Diyos o kaharian ng Diyos bago ang ating pangsarili pangangailangan. Kaya titignan natin, mga minamahal na kapatid, ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng awit ni David dito. Sino ba ang ayaw ng biyaya? Yun ang tanong. Sino ba ang ayaw ng mga makalangit na biyaya? Yung mga tao na hindi mananampalataya. Yung mga tao na ayaw makinig sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kundi ang may gusto ng mga makalangit na biyaya ay yung mga tao na naglilingkod. Yung mga tao na tulad natin na naglilingkod. Kailangan natin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos dahil sa pang-araw-araw na karanasan sa buhay. Kaya nga, sino ba ang mananampalataya ng ayaw na makalangit na biyaya? Huwag ka na lang maglingkod, kapatid, kung ayaw mo ng makalangit na biyaya. Huwag ka na lang maglingkod, kasi sayang ang iyong paglilingkod. Yun ang totoo. Kaya nga, bakit tayo nandito sa simbahan? Di ba upang tayo ay maglingkod? Upang tumanggap ng mga biyayang makalangit
At ang mga biyayang nakalangit na yun ay yung nagpapatunay na pwede nating lumakad sa mundong ito na kahit napakaraming sagabal sa ating paglalakad ay pwede nating tahakin ang buhay. Yung buhay na walang hanggan. Ang unang hakbang, kasi dito na ang tao ay makalakad sa ating Panginoong Diyos o bago matanggap ang mga biyaya na makalangit, ay yung kaligtasan, yung mensahe ng kaligtasan. Hindi tayo makatatanggap ng mga biyaya na manggagaling sa ating Panginoong Diyos, kundi mauna yung kaligtasan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang sarili nating tagapagligtas. Pagkatapos, ang susunod ay yung mga biyaya na makalangit na ipagkakalob ng Diyos sa atin upang tayo ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay sa mundong ito, dahil doon nakatalaga ang ating buhay. Yung buhay natin ay kasama yung mga problema, kasama yung mga pagsubok sa buhay. Dito makikita yung ating katatagan sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang una nating tignan dito rin sa ating teksto, yung una na bakit tinawag ng Diyos, tatawagin ng Diyos ang isang tao na pinagpala. Blessed is the man. Dito sa unang bersikulo, sabi dito, hindi lumalakad sa payo ng masama. Kaya nga dito, mababasa natin sa unang bersikulo, may tatlong bagay dito na sagaban o panganib. Mga panganib sa tao na pinagpala ng Diyos. The danger to a man that blessed of God. May mga panganib na susuungin ng isang tao. Hindi dahil pinagpala ka ng Diyos, lahat na ng mga bagay ay pabor sa iyo. No? Kundi, dito kasi magtatrabaho ang ating ang ating kaaway. Kaya nga sabi dito na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ang panganib dito, yung mga pinagpala ng Diyos ay yung lumalakad. No? Lumalakad sa payo ng masama. Ito ang mapanganib, mga minamahal na kapatid. Kaya nga, ano ba ang mensahe dito? No? Maraming mga ligo or detour sa tao na pinagpala ng Diyos. Di ba? Sa national highways, mga provincial roads, ganon, kung under repair o ano naman dyan ang inaayos ang kalsada, sa national highway, may mga doon, may harang doon o ano, may ginagawang rene-repair na semento o rene-repair na tulay. May doon, may karatula doon na detour. Likuan. Huwag kang didiretso. May paalala doon sa harap. Tinuturo doon yung araw na dito ka dadaan. Lumiko ka. Para maiwasan yung panganib. Ganun din ang mga anak ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Kaya nga, huwag lumakad sa payo ng masama. Ano ba ang payo ng masama?
kailangan niya ang payo ng masama. Bakit ba? Kaya dito nga sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, mababasa natin dito na hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi upang matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kapag na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ang isang tao o ang kanyang anak na matuksuman ay yung hanggang doon may limitasyon. Kasi ang tao, kung minsan kaya ko ito, kaya kong harapin, kaya kong pag-ingatan ang aking sarili, ang aking buhay. Kung minsan kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang siya ang mamuno sa iyong buhay, ang tao na nagsasabing kaya ko ito, sabihin ko na abakang tisulisog. Ngunit ano bang sabi dito ng Panginoon? Ang Panginoon ay nandyan kapag hindi mo na kaya yung tukso na paglabanan, nandyan ang Panginoong Diyos ay gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan na yung lakad mo ay hindi mo itutuloy, kundi gagawa siya ng paraan upang bigyan ka ng isang daan upang ang iyong buhay dahil ay malisyam iti makunkuna nga panakadadahan. Mahirap na Tagalog ba? Mahirap narigat kakabsat nga iti tukso ket kalabanin no saan mo nga ihibiyang inya ako Diyos. Ikalawang panganib dito, yung na tumatayo man sa daan ng makasalanan. Ikalawang panganib, tumatayo man sa daan ng makasalanan. Ano, naghihintay? Agtakwer ka, agukuray ka? No, anya ti sumarunong nga banag, anya ti sumarunong nga aramid? Anya ti pangget? Ano bang dahilan kung bakit ka tumatayo sa daan ng mga makasalanan? Gusto mong makihalo? Gusto mong makinig sa mga pinag-uusapan ng mga makasalanan? At yun din ang iyong gagawin. Pangatlo, na panganib, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Manglilibak. Sabi kasi dito, nor sitteth in the seat of the scornful. Manglilibak. Sa Tagalog, ang ibig sabihin yung manglilibak ay yung magpapahamak. Sabi dito, umaking, English, magpapahamak. Hanggang ka naman nakikatugaw, kadagiti tugaw, dagiti managsabsabrak, ipapahamak ka. Kaya ngayon ang mga dahilan kung bakit may mga anak ng Diyos, katasabing mga anak ng Diyos,
na natutukso sa paggawa ng hindi maganda, natutukso na gawin ito na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, dahil ang isang tao ay napupunta, nakikiupo sa upuan ng mga masasama o ng mga managsabsabra, magpapahamak sa kanila. Palagi kong sinasabi ito kasi ito ang aking eksperyensya noong ako'y kabataan. Dahil tayo naman noon ay bisyoso. Bisyoso, no? Mga bisyo ng mundong ito ay naranasan nating lahat. Kaya pwede kong sabihin sa inyo sa umagang ito na kapag ikaw ay nagiging anak na ng Diyos, ipinagkaloob mo na ang iyong buhay sa Diyos, na ibig sabihin, lahat ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ay pwede mo nang iwasan o pwede mo nang alisin sa iyong buhay, alisin sa iyong isipan na ang mga bagay na ito ay nakalipas na. Huwag mo nang dadalhin ito kapag ikaw na ay ipinagkaloob mo na ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Huwag mo nang dadalhin ang mga bisyo sa buhay. Di ba? Huwag mo nang dadalhin ang mga bisyo. Bagamat noong una, nung ipinagkaloob ko na ang aking buhay sa ating Panginoong Diyos, kasi chain smoker naman tayo, lasinggo naman tayo, sugaro naman tayo noon. Kung bakit nung ipinagkaloob ko ang aking buhay sa ating Panginoong Diyos, bagamat nandyan ang tukso, na tinutukso ka, bro, doon tayo sa dating gawin. Kung minsan tinutukso tayo, kasi linggo, kapag ganitong linggo, nandoon na kami sa inuman, sa bayan. Nandoon na kami, yung mga barkada ko. Nagiinom, maghapon, ayun. Yun ang gawain ng masamang tao. Akala mo bida ka? Akala mo ikaw ang pinakamagaling na tao? Yun ang talagang buhay ng tao masama. Pero nung ipinagkaloob ko ang aking buhay sa ating Panginoong Diyos, hindi ko na tinikman. Hindi na ako nagsugal, hindi na ako nagsigarilyo, hindi na ako nag-inom, bagamat nasa isip mo pa rin kung minsan na parang gusto mong uminom, parang gusto mong manigarilyo. Pero nasa sa iyo, mga minamahal na kapatid, na mang-control. Kasi ang Diyos natin ay mas makapangyarihan sa Diyos ng sanglibutan. Nasa tao yan kasi. Kaya kayo na mga kapatid dito sa iglesia, kayo na mga matatanda, ipinagkaloob ninyo ang inyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Sure na ba kayo ipinagkaloob niyo ang inyong buhay? Bakit may mga nababalitaan na nalalasing, nag-iinom? Bakit may mga babalitaan na kung minsan nahihiya kayo sa pastor, minsan ang ganda lang, nakaikat ng sigarilyo. Kapag nakita ng pastor, meron na palang hiya, pero wala siyang hiya sa ating Panginoong Diyos. Wala kayong hiya na gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Bakit? May problema. Ang problema ay hindi ang Diyos. Ang problema ay hindi ang pastor. Kundi ang problema ay kayo na gumagawa nito. Di ba? Pinagpala ba kayo ng Diyos? Yun ang tanong. Pinagpala ba kayo ng Diyos? Ang mensahe dito ay
ang pinagpala ng Diyos, mga minamahal na kapatid, ang tao na pinagpala ng Diyos. Sabi mo kanina, sino ba ang tao na ayaw ng pagpapala? Ang may gusto ng pagpapalang makamundo ay yung mga tao na walang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ang may gusto ng pagpapala ng Diyos, spiritual na pagpapala, ay yung mga tao na ipinagkaloob niya ang kanyang buhay sa Diyos. Pinagpalang makalangit at pinagpalang makalupa. Hindi makamundo. Iba yung mundo, iba yung lupa. Yung makalupa, yung mga material na bagay. Yung pinanggagalingan ng ating pagkain. Pinanggagalingan kung bakit tayo nakapatay ng ating mga bahay. Yun ang makalupa. Yung makamundo, yung mga bagay makamundo, yung gawain ng mundo. No? Yung kasayahan ng mundo. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Nandito naman tayo dito sa mundo, pero hindi tayo gumagawa ng mga makamundong bagay sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ito ba ang mga panganib kung ang tao ay nakikisabay sa mundong ito. Kaya kailangan natin nandito man tayo sa mundo, nakikihalubilo sa mga tao sa mundo, pero pag-ingatan natin yung ating buhay. Dahil sabi nga natin, pinagpala tayo ng Diyos. Diba? Pinagpala ng Diyos. Napakaswerte natin, mga minamahal na kapatid, kung tayo ay pinagpala ng Diyos. Ang ikalawa natin titignan dito ay sa verse 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ulitin ko sa unang, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos. Iti pagragsakan na ken ada kadagiti sa ni Apo Diyos. Ito ang ikalawa. The delight of a man that blessed of God. Yung kasayahan, yung kaluluguran, yung kagalakan ng tao na pinagpala ng Diyos ay ang mga salita na manggagaling sa bunganga ng ating Panginoon. Yun mga minamahal na kapatid, ang ating makikita dito sa pamamagitan ni David sa kanyang salmo. His delight is in the law of God. Iti pagragsakan na kat adda kadagiti sa sao ini Apo Diyos. Pagragsakan na. Na kanyang natutunan na ang salita ng Diyos, siya ang kanyang kasiyahan. Kaya nga doon sa 122, ang salmo ni David, sa verse 1, ano bang sabi doon? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sa Tagalog, ako'y nagagalak nang sabihin nila sa akin na tayo'y magsiparoon sa bahay ng Diyos. Ako'y nagagalak. Bago kayo pumunta dito sa bahay ng Panginoon, kayo ba'y nagagalak o napipilitan lamang? Yun ang tanong. Kasi may alibay ng tao kung minsan pumupunta sa church para sa nila sabihin na siya ay pasaway. Ngunit ang totoo, pasaway. Di ba? May mga bagay na ang alibay din ng tao ay pumunta dito sa church, ngunit hindi siya makikinig. Kung nangyari nga,
ti pinagasat na Apo Diyos ket pagdaragsakan na ti dengeg. Managsaka na, hindi kunada kanya intayon iti balay ti Diyos. Di ba? Kung minsan yung isang pamilya, yung nanay at tatay, kung sila ay mga active, tayo na sa church, tayo na maglingkod, tayo na sa kapilya. Yung anak, padabog-dabog pa, ang dami-dami, ganito, ang dami mong gawin. Pero susunod din. Pero nakarami na. Nakaadon, tinaibagbaga. Ayaw niya. Pero dahil pinilit, dahil ayaw niyang masermonan, sumunod din siya. May mga ganoon, mga minamahal na kapatid. Pero ang pinagpala ng Diyos, ang kanyang ikinagagalang ay yung pakikinig ng kanyang salita. Maragsakan. Di ba? Maragsakan. Kadagitian nyaman ang mga nga sa saok nga ni Apo Diyos ket impakita na. Ang mga iba ay boring. Boring. Ang malapit na akong nagsisimba, boring. Ngunit ang iba, it is a blessing. Bendisyon. Sabi ng iba, boring. Sabi ng iba, blessing. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat dito tayo nabubuhay. Sa spiritual nating buhay, saan ba tayo nabubuhay? Saan natin kinukuha ang ating ikabubuhay spiritual? Di ba ang salita ng Diyos? Amen. Hindi mo makukuha ang salita ng Diyos doon sa ibang pupuntahan mo o ibang pinupuntahan maliban sa paglilingkod. Araw ng linggo, araw ng paglilingkod, na magsama-sama ang kanyang mga anak upang makinig sa mga salita na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng iba ay nakakainip. Nakakainip naman. Pero sabi ng iba, masaya, kasiyahan. Sabi ng iba, sabi na lang, fantasy daw. Pero sabi ng iba, ito ay pagkain. Kaya masabi ng ating Panginoong Hesus, noong siya ay tinukso ng dyablo, pagkalipas ng 40 nights and 40 days na siya ay nag-fasting and prayer and fasting, nandoon ang dyablo na tutoksin siya. Kasi yung 40 nights and 40 days na ang tao ay saktong hindi kumakain, talagang gutom na gutom yan. Kahit ano ang ipapakita mo, ilagay mo sa kanyang harapan na pagkain, kahit ayaw niya sa normal na kung sakali, kahit ayaw niya ng pagkain ito dahil siya'y gutom, talagang susunggaban ito dahil sa kanyang kagutuman. Kaya ang sabi ng dyablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay na ito na pagkain. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Hindi lamang ang tinapay ang pagkain ng isang tao, kundi ang mga salita na manggagaling sa bunga ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkain ng isang tao. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito ay ang pagkain natin. Kaya dapat mahalin natin ang makikinig. Ano kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos na nakakatulong upang lumago ang ating buhay espiritual. Ang pagkain yun ay
kakainin natin. Di ba? Makakatulong yun upang ikaw ay patuloy na magiging mapalad. Ano bang titignan natin dito? Sa Salmo 119 ni Salmista David, sa 119 verse 16, ako'y mag-aalib sa iyo sa iyong mga palatuntunan na hindi ko nalilimutan ang iyong salita. Naaalib, kinagigiliw ni David ang pagkinig sa mga salita ng hindi ko makakalimutan. Han ko mamaliplipatan ti sao nga nangnag ko. Kaya't nangasawin maragdragsakan. Verse 35, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kong kinaaaliwan. Kitain niyo dito niya. Kitain tayo. Dito sa 47, at ako'y naaalib sa iyong mga utos na aking iniibig. Naaalib. Yeah. Maragsakan. Sino pagragsakan na? Isu iti sao ni Apo Diyos. Sa verse 77, sabi dito, dumating nawa sa akin ang iyong malumamay na kaawaan upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautosan mo'y aking kaaaliwan. Ang kautosan mo ay aking kaaaliwan. Na gano'n nga versikulo kakabsat, namang panagnet, nga tisao ni Apo Diyos, kat kinagigiliwan ng isang mananampalataya, ang iyong isang pinagpala ng Diyos, ay kanyang kinaaaliwan ang salita ng Diyos, sapagkat nandito ang utos. Utos na magbibigay ng buhay. Utos na magbibigay ng pagpapala. Utos na magbibigay ng sigla at lakas ng isang tao na pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Isang nga kitaan tayo ay ayatin nga kapsat, iti sao na Apo Diyos. Iti maikatlo, nga kitaan tayo, panghuli. Sa verse 3, get to tayo. Sa verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon mamay hindi nalalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. The destiny of a man, that blessed of God. Yung destino, kapalaran, kahihinatnan. Mayroon palang kapalaran o kahihinatnan ng isang tao na pinagpala ng Diyos. Ano ba ito? Alin ba dito dito sa versikulo 3 na sinasabi ng ating Salmista David na pinagpala? Para isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog para kasla. Hindi yung tunay na kahoy, punong kahoy. Bagamat kung titignan natin, kung tag-init, tag-araw,
yung punong kahoy na malayo sa tubig, yun ay madaling malalanta. Pero yung punong kahoy na nasa tabing ilog, hindi nalalanta. Kasi suportado siya ng tubig. Kasi ang pangangailangan ng isang tanim ay tubig. Isuran niya titaraon, kakabsa. Itimula. Nakasmat kada tayo. Kadakyo titaraon tayo at kanin at saka tubig. Pero ang tubig ang number one na pinakailangan ng isang tao. Tubig. Kung kakain ka at hindi ka inom ng tubig, hindi maganda ang resulta ng iyong katawan. Pero kahit isang linggo ka na hindi kumakain, basta umiinom ka ng tubig, yung lakas mo ay nandito pa rin. Yung lakas. Nung baboy namin noon, nagkasakit na baboy namin, yung inahin, nung nag-aalaga kami ng baboy, hindi kumain, ayaw kumain. Isang araw, hindi kumain. Pero ang lakas uminom ng tubig. 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw. Hindi kumakain ng kanin. Pero malakas uminom ng tubig. Pero buhay, talagang masigla pa rin siya. Hanggang isang linggo na hindi kumakain. Hanggang sa unti-unti nang kumakain, bumabalik din yung kanyang normal na sigla. Kasi yung tubig, ang unang pangangailangan ng isang tao, isang hayop. At ang tanim, mga minamahal na kapatid, yun ang buhay ng isang tanim, ng punong kahoy. Na parang ganito ang tao na pinagpala ng Diyos. Sabi natin dito, babasahin natin, nabasa natin dito mga minamahal na kapatid. Kaya sa Jeremiah 17 verse 8, ganito bang ating mababasa? Jeremiah 17 verse 8, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Sa verse 7, sa verse 8, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi natatakot pagka ang init ay dumating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Umaayon si Propeta Jeremias sa Salmo ni David, mga minamahal na kapatid, na ang isang tao ay nahalin tulad sa isang halaman o isang punong kahoy. Ano ba kasi? Sino ba kasi ang tubig kung sa espiritual nating pamumuhay? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Yun ang dumadaloy sa spiritual nating buhay, yung Holy Spirit. Yun ang ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Noong pumunta na siya sa langit sa chapter 14 or chapter 16 ng Juan, sabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad na kahit pumaroon na siya sa langit, ang kanyang sinabi na kanyang susuguin ang Espiritu Santo sa kanyang pangalan, na ang Espiritu Santo yan ay mananahan sa inyo. Agtalinahad kada kayo. Na mananahan, hindi natin nakikita yung Espiritu Santo, pero yun ang dumadaloy sa ating buhay espiritual, na nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng lakas, kahit may problema. Ano ba ibig sabihin ng tuyo? Pagsubok ito. Di ba ang kahoy, mga minamahal na kapatid, pag nutikan, pag walang ulan, talagang nalalanta. Kasi sabi ko na ang pagkain o magsusuporta sa kahoy ay yung tubig. Kailangan
talaga ng tubig upang yung kahoy, punong kahoy ay hindi malalanta. Ngunit, bakit dumating ng gano'ng panahon, pagkakataon, na ang punong kahoy ang nalalanta? Nakita natin, obserbahan natin sa ating paligid kapag walang ulan. Ilang buwan, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, kung ang mga tanim na halaman, 2 araw lang, 3 araw na hindi madiligan yan ng tubig, nalalanta yan. Kapag diniligan mo, muling babalik yung kanyang kulay, berdeng-berde. Ganon din ang tao, mga minamahal na kapatid. Kapag walang Holy Spirit, walang Espiritu sa iyong buhay, talagang lantang-lanta ka, tuyong-tuyo ka, na mga tibagin, mga espirituan, nga kasapulan na iti madiligan, kailangan niya ng madiligan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo ay ang Espiritu Santo ay mananahan sa inyo. Hindi niyo gawing bisita ang Espiritu Santo na alis-balik, alis-balik. Na yung awit, ng karamihan awit ng yung paborito ng Pentecostal, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Iniimbitahan ng Holy Spirit na pumapasari, pumaparito. Ang sabi ng Panginoon ay ang Espiritu Santo ay mananahan sa inyo. Agnaad ka na kayo. Bakit pa natin iimbitahan? Umalis ba ang Espiritu Santo sa ating buhay? Kaya nga malalanta tayo dahil ang Espiritu Santo ay nawawala. Ang tubig ay nawawala sa ating buhay. Yun ang problema, mga minamahal na kapatid. Ngunit sa tulad ng sinabi ko, kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, yung Espiritu Santo ay mananahan sa iyong buhay. Sapagkat yan ang kinakailangan. Yun ang nagbibigay sa atin ng kapriskuhan sa ating buhay. Hindi nalalanta. Sabi dito tulad nga, ulitin kong basahin, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi natatakot pagka ang init ay dumating. Haan nga mabutan no umay init, umay kitikag, haan nga mabutan. Kasi ang kanyang pag-asa kung ang buhay natin spiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa kanilang buhay. Yun ang ating pag-asa, mga minamahal na kapatid. So nga, tulungan na tayo ina ako Diyos, maawatan tayo kuman. The Galatians chapter 5, verses 22 and 23. The fruits of the Spirit. Kaya nga kahit tikag, kahit walang tubig, kahit tuyot, mayroong joy, mayroong kapayapaan o peace, mayroong pag-ibig, yung siyang na bunga ng Espiritu nandun na nananahan sa ating buhay ay hindi apektado kahit anong nangyayari sa ating kapaligiran, kahit may COVID-19, hindi apektado yung ating buhay. Bakit? Ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Yun ang testimonyo ng isang mananampalataya. Salamat sa Panginoong Diyos. Binigyan mo ako ng kasiglahan, binigyan mo ako ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan lahat ng mga bagay na gawain ng dyablo na sisira sa aking buhay espiritual. Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Sabi dito, at nalalaman natin
na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalapit na gumagawa ng ikabubuti sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng mga bagay nagkakalapit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Amin nga banag at titimpuyo na sayaat man kindakas nga dagitoy nga patitimpuyo ayatin nga kabsak isu na ito'y itinang panagnog nga ni Apo Diyos kat ay ayatin na tayo hanlaan na ni Apo Diyos kat iparupos ka dagiti nasayaat nga mambanag nga taknudjay kat mabalin kayong idaydayaw na Apo Diyos iparupos na kayo nga maraming dagiti dakos na banag agkasakit tayo kung minsan magkaroon tayo ng sakit, magkaroon tayo ng problema na halos hindi natin magawan ng paraan upang ma-resolve ang mga problema. May mga bagay dito na ating kinatatakutan. Ito ay napahintulutan nito. Ngunit ang mga bagay na ito, ang mga mabuti at ang mga sama, ito ay magiging daan upang makita natin na ang Diyos ay hindi siya natutulog. Siya ang gagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin lahat ang mga bagay. Pinagpala nga tayo. Bakit ang Diyos ay hindi tayo tutulungan? Bakit hindi tayo papalakasin? Kung hilingin natin sa Diyos, Lord, palakasin mo ako. Bakit hindi natin tutulungan? Lord, tulungan mo ako. Tutulungan tayo. Papalakasin tayo. Maliban kung kaya ko ito. Sabi lang natin na hindi natin ibibigay sa Diyos ang ating mga problema. Yun ang hindi tayo makaya. Ang lahat ng mga bagay ay kaya natin kung ating isasangguni sa ating Panginoong Diyos. Aming nga banag at ikimpuyo nga ang paay kapagimbagan in pagsayatan itong galmay sa kanatayo. Ang rason, tayo ay pinagpala ng Diyos. Pinagasat tayo ni Apo Diyos. Iso nga, hanat tayo ngor nga baybayan. Iti conclusion tayo dito ay verse 4 and verse 5. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghapon, at ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Nagduma. So ito ay diferensya between the blessed man and the ungodly. Blessed man, pinagasat niya Apo Diyos, kaya dagiti mo nagdakdakas. Parang ipa na itataboy ng hangin. Ang mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, samantala ang mga naglilingkod sa Diyos ay kanyang pinagpala, kanyang iniingatan, kanyang binibigyan kanyang tinuturuan sa daan ng matwid, no? Sa daan upang sa gayon hindi siya liliko sa daan na naninais ng ating Panginoong Diyos. Ang masama ay hindi gayon. Haan na kapada titrato na Apo Diyos itidakas kit itinadyan nagasat. Ya? Kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Walang silbi. Ang ipa walang silbi. Kaya nga sabi ng Apostol Santiago sa chapter 2, sa last verse, nga sabi doon na kapag mawala ng buhay, kapag ang tao ay patay, wala nang silbi ang isang tao. Parang ipa may tataboy ng hangin. Ngunit,
Ang may pananampalataya ay may buhay. Yun ang inaalagaan ng ating Panginoong Diyos. Yung ibabagang managasa. So managasa, ang isang tao na may tunay na pananampalataya sa Diyos ay isang pinagpala. Yung iba walang silbi. Hanggang narigat sa amin nga analawang ekspresyon na redoy, tanang pag-iskis tayo, iti ipa, unot taot. Kat awat ti Serbina. Ti Serbina kat tagaron, mapuuran. Ngam iti bagas, isuda niya inaalagaan niya ako Diyos, iniingatan niya, hindi niya pinapabayaan, hanggang ang tao ay kanyang imintina ang kanyang buhay sa ating Panginoon Diyos. Nga tulad ni David, na kanyang kasiyahan, ikinagagalak niya na makinig ang mga salita ng Diyos. Kinagigiliwan niya ang salita ng Diyos. Gayon, ang tao na pinagpala. Iso nga isuday ko yung ayatan, iti kaya't may pakita na Apo Diyos kada tayo, hindi natin normal daw. Ibibiyang tayo kari, ramraman tayo kari, dagiti pagbagi tayo, nga pinagasat ini Apo Diyos. Ibibiyang tayo kari, isaw na Apo Diyos, nga iso, kat pagragsakan tayo. Saan mo nga amo dito? Ngabda kayo amuyo. Iso nga makatulong kumatira lang ay tibiyang kayo. No andaman iti na ibaga, iti dahil nga daw, ayat niya Apo Diyos. No andaman iti na iminsay, iti dahil nga daw, ayat niya Apo Diyos. Nga kayat na nga manatili ang talingaed, dahil panagbalin tayo nga nagasat. Nagasat, taagserserbite kin Apo Diyos. Nagasat, tadugdungod tayo kin Apo Diyos. Nagasat, taagbalin tayo nga panagbalin tayo nga responsable kin Apo Diyos. Kat ang nanayon nga nagasat, inton da tayo, kat alaan na ako sugyan tayo. Kaya Titus 2, iti verse 14, dijay ko natin nga nagasat nga inanama. Anya nita nga nagasat nga inanama. Sila panangururay tayo ti anak ni Diyos. Nga manggungunay itong galmay sa kada tayo. Intun da tayo at kalinaad tayo. Nga iklid nga nagasat sa akin Apo Diyos. Isang maaramidin tayo nga ron na dyan responsibilidad iti panagserbi. Nga tatno maikari tayo iti rayta nga banag. Talong nga banag kakabsat iti naibingay kada tayo, iti dahil normal daw, iso di jay, iti muna, the danger of a man that blessed God. Yung panganib na dumating sa isang tao na pinagpala ng Diyos. Maiwasan natin yan sa pamamagitan ng kanyang tulong. Ikalawa, the delight of a man that blessed of God. Yung kaluguran o kagalakan ng isang tao na pinagpala ng Diyos. At ang ikatlo at panghuli, the destiny of a man that blessed of God. Yung kapalaran o kahinatnan ng isang tao na pinagpala ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon upang ang ating buhay ay manatili na maglilingkod. Tapat na maglilingkod sa Kanya, sapagkat ito ang Kanyang hangarin. At ganit ito rin sana ang ating hangarin na magiging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos habang tayo ay nabubuhay.